Bilang isang babae, sabihin na lang din nating nakatadhana at hindi naman makasariling anak. Dahil bukod sa nag-iisang anak ako ni inay at itay, ay taglay ko pa ang katangian na hinahangad ng isang babae na sana ay napasa kanila noong isilang. Mapaitsura at pangangatawan, makinis na kutis at height na madalas nakalinya pagdating sa pinagpipilian sa klase para gawing muse. At syempre tao lang din naman. Hindi perpekto pagdating sa maraming bagay. Aminado naman ako at hindi ko ikinahihiya na noon palang high school student ako ay naranasan ko na ang ipinagbabawal na teknik para shortcut na makarating sa langit. At aminado rin naman ako na sa amin ng aking college boyfriend ay may fishbowlan din. 2 or 3 times a month ay naisisigway namin. Pero hindi ko inakalang sa aking pag-graduate ng college nang magpaparty ang aking magulang. Magigising ako at malalaman kong hindi si Warren na aking boyfriend kundi si Itay ang kumain. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Nakagisnan ko ang buhay. Nasabihin na lang nating kahit hindi kami yung mayaman, pero lumaki ako sa poder ng aking magulang. Nakagraduate naman ako ng never ko naranasan ang magkulang. Isang skilled worker ang aking itay at si inay naman ay merong isang maliit na pwesto sa palengke. Na kapag wala akong pasok at gawaing bahay, ay iyon ang aking ginagawang tambayan. Kahit ang totoo, hindi naman raw kailangan na tumulong ako. Mag-focus na lang raw ako sa aking pag-aaral dahil hindi nila naranasan ang mag-aral. Bukod doon, hindi naman raw sila na-pressure dahil wala namang bisyo si itay. Bahay trabaho lang sila ni inay at madalas talaga sa amin after mag-attend ng misa ng linggo, Sunday family na namin iyon. Hindi namin problema ang pera at kami rin yung madalas malapitan kapag may gipit sa aming mga kapitbahay. Bukod doon, ay solong anak lang din ako. At ako nga raw ang kanilang prinsesa. Bagamat sa kabila noon, ay hindi naman ako lumaking spoil sa aking magulang. Alam ko naman kung gaano kahirap ang trabaho nila. Kaya kung ano lang din ang ibigay nila sa akin ay yun lang din ang tinatanggap ko. At kung ano lang din ang kailangan ko sa school, yun lang din ang sinasabi ko. Ang aking buhay naman pagdating sa school, simple lang din. Hindi rin ako yung naghahangad na maging top dahil ayoko ng obligasyon. Mas masaya kayang kasama ang boyfriend kaysa makipag-usap sa teacher at mag-check ng test paper ng aking mga kaklase. Bukod sa maswerte ako sa aking naging magulang, taglay ko rin ang kahit hindi katalinuhan meron naman akong ganda at hugis ng pangangatawan na hangad ng mga kababaihan na hindi ko alam kung kanino ko minana. Kung sa bagay ayon kay itay, noong dalaga pa maganda rin raw si ina. Kahit hindi na raw nakakapagtaka. Tapos pinagsama pa ang kanilang lahi sa akin. 3rd year high school ako noong magkaroon ng boyfriend. Pero 2nd year pa lang ako, nagsipag-usbungan na parang kabuti ang aking hinaharap. Bagay na, sabi ng ilan sa aking barkadang babae, sana all malusog at may paalog kapag lumalakad. Kaya naman noong matuto kami ng aking high school boyfriend na gitarahin ng isa't isa, siya ang unang nakarating sa sagradong lupain. Nagsimula lang din kaming mag-practice. Mga moment na nagkakahiyaan pa. Mga moment na, teka baka may makakita sa atin. Mga salitaing parang hindi ko kaya, saka na lang natin ituloy. Para bang naging assignment lang. At nang tuluyang mabutas at masanay, nakalimutan kong lugi ako kahit sa ang sitwasyon patingnan.
kung saan-saan kami nagtatago para lang sa ganoong bagay. Sa bangating classroom, likod ng school, at mga sulok na undiscovered. At kaya lang ako natauhan ay nang isang buwan at kalahati akong madelay. Then nang malaman ng aking boyfriend ay biglang hindi ko na nakita sa campus. Mabuti na lang at delay lang talaga. Fortunate ako noon. Yun ang mga panahong kakasimula lang ng pasukan at matagal kaming hindi nagkita. Noong ako ay makagraduate ng high school, nakamuntikan ng masira ang aking pag-aaral, kinabukasan at expectation ng aking magulang. Nasa huli ay magiging successful ako at makakabalik tulong sa kanila. Kaya nung mag-college ako, hindi agad ako nag-boyfriend. Third year college na ako noong mag-boyfriend. At first year pa lang ako ay crush ko na. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Maren. Hindi kami pareho ng korso pero nagpapangita lang kami sa ilang subject. Close kami at maniligaw ko na siya simula pa noong second year ako. Nagpipigal lang ako dahil kilala ko ang sarili ko. At ayokong maulit ang nangyari sa akin. Pero hindi niya alam na laglag piway ako kapag natitig siya sa akin. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil at noong mag-birthday siya, sinagot ko si Warren. Ang tagal na kasi niyang nanliligaw sa akin. At hindi ko na rin kayang itago pa ang aking nararamdaman para sa kanya. Nalaman ni Warren na punit na ang selyo na nagsisilbing tatak. Kaya naman sa paglipas ng aming relasyon, nagsimula sa tukaan at humantong rin kami sa wagas na talpakan. At doon ay muli na naman akong nakalimot. Maraming dahilan. Bukod sa gusto at mahal ko si Warren, pinaniwalaan ko rin ang kanyang pangarap para sa aming kinabukasan na ganito at ganoon. Ganito karaming anak, bahay at kung ano-ano pang salita na kahit siguro sinong babae ang makarinig, ay mapapaisip ka talaga. Tulad ng aking high school life, naging normal na rin sa amin ni Warren ang tumalpak. Na para bang wala akong binigay na boundary sa aking boyfriend. Basta gustuhin niya, sumisegue talaga kami. Bukod doon, legal pa kami sa aking magulang at sa magulang ni Warren. Kaya siguro ganoon na rin kalaki ang aking naging tiwala kay Warren. Hanggang sa kapwa kami ni Warren ay nakagraduate. Nagkaroon ng party sa bahay namin bilang pasasalamat. Nagkaroon ng kanyang-kanyang lamesa at nakakapagtakang pumayag si Itay na makipag-inuman ako sa aking kaklase. Pati si Inay na dinayo ng kanyang mga kumare gumora din. At si Itay naman, ganoon rin na never ko pa nakitang tumagay. Sa aking nasaksihan ay hindi naman sila nasobrahan ang aking mga magulang. Pero ako ang nasobrahan. Dahil ako ang graduate, kinailangan ko ang makisama. Hanggang sa nakita ko na lang ay isa-isang nag-aalisa ng aking mga bisita at ang magulang ng aking mga kaklase dumating upang sila ay sunduin. Sa aking naaalala si Ina ang nagpasok sa akin sa kwarto. At dahil sa aking nainom, hindi ko alam kung saang kwarto ako na ipasok ni Inay. Noong oras na iyon, hindi ko alam kung nakauwi na si Warren. Kaya ang aking inakala, noong gabing magising ako na merong nanggugulo, lumalamon, at tuluyang ginalugad. Ang buong akala ko ang aking boyfriend ang humirit bago matulog. Hindi ko na rin nga naisip na nasa bahay lang ako ng sandaling iyon. Ang totoo nga noon, dahil sa aking antok, hindi ko alam kung nakatapos ba ako. Basta bahala ka dyan, antok na ako. At ang katotohanan, ang gumulantang sa akin. Nasa aking kwarto ako pero bakit si Itay ang aking katabi at ni Isay wala pang tabing? Naalala ko ang sandaling inakala kong si Warren ang umisa bago matulog. At malaki ang tsansang si Itay dahil sa aking nakita paggising. At dahil bukas ang ilaw. At hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nagising si Itay na tanging tawil lang ang meron ako.
Nagtanong ako kung ano ang ginagawa ni Itay sa kwarto ko na may panginginig pa. Wala raw siyang matandaan. At nagulat pang bakit raw ganoon ang itsura niya. Anong ginawa mo, Tay? Naluluhang bigkas ko. Hindi ko alam, anak. Nakainom ako kagabi. Asan ang iyong ina? Huwag mo itong sasabihin, magagalit yun. Pag-usapan natin ito. Wala akong alam sa nangyari, kung meron man. Maaaring napagkamalan kung ikaw ang iyong ina. Ayusin mo ang sarili mo at walang may gusto nito. Hindi ko alam kung ano pang gagawin o sasabihin ko pa. Dahil alam ko ang baka dahil nakainom rin si Itay. Naupo na lang ako sa kanyang tabi at alam ko, Tay, may nangyari. Nagkamali rin ako. Ang akala ko po ay si Warren kaya hinayaan ko lang. At doon nakita kong gulat na gulat si Itay. Dagdag ko pa, Itay, paano kung magdalang tao ako? Anong gagawin natin? Ipagdasal mong hindi kung meron ngang nangyari dahil hindi naman natin ito sadya at ginusto. At kung inakaalamang ako ang boyfriend mong si Warren, ibig sabihin may ginagawa ko yung hindi pa namin pinahihintulutan. Pero siya ang ating magiging solusyon kung sakaling magbunga ang nangyari sa atin. Sana huwag. Huwag naman sana. Malaking problema. At doon ay pinakalama ko ni Itay habang nagpapaliwanag. Naiintindihan ko naman at kapwa kami may mali. Kaya hindi rin ako nagalit kay Itay. At naging second option nga namin ang aking boyfriend na si Warren kung sakali. Mabuti na lang at matapos ang isang buwan na aming paghihintay, nagkaroon naman ako at para kaming nabunutan ng tinik. At kung nagkaganon nga, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Ina at Warren. Matagal na namin ginagawa iyon at alam kong maingat naman siya. Mabuti na lang talaga. Pero alam nyo, alam ko sa aking sarili na pagdating sa aking boyfriend, gora ko. Pero kapag naiisip kong sa amin ni Itay, kung sasadyain, di bali na lang. Sa huli ay hindi pa rin kami ang nagkatuluyan ni Warren. Nabalitaan ko na lang ikakasal na siya matapos umuwi ng kanyang probinsya. Kaya eto, focus lang muna ako sa trabaho.